beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo naroon kayo. Siyempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na, meron lang po nadaanan na isang ano ba to? Kritiko ni dating Pangulong siyempre yung lolo niyo. Diba? Totoo lang naman ako. Alam niyo naman ako pagka siyempre gusto ko ibahagi sa inyo. Eto na, kaya kung ano sinasabi. May tama, may hindi rin ako sang-ayon. Ganun. Diba? Ganun naman lagi eh. Panoorin natin na. Yan. Pasok! Kaya pala sa war on drugs ni Digong, walang nahuhuling big-time drug lord dahil protektado at kasosyo pa nila. Ayan mga DDS na mga ulupong ha, pinagbigyan ko na kayo. Ilang araw na din di sana akong nagpo-political contents kasi aawat na sana ako. Pero hinahamon nyo ako. Andito na ako. Now I'm back. I'm totally back. Ano ba nangyayari dito sa bansa natin talaga, ano? Yung mga DDS daw. Mga friendship, tingnan nyo. Ayan na, bumalik na raw siya. Sino ba to? Ayan, pinagbigyan na nga daw kayo. Ngayon, yung mga DDS daw na ulupong, eto, hinahanap kayo. Bumalik na raw siya. Diba? Ano kayo ngayon? Ay, nako. So, ang totoo naman, na nga inaakusahan nga itong si dating Pangulong Duterte na ito na ngayon nakaraan na content na natin ito eh. Tungkol nga ito sa mga ito pa lang daw di umano si dating Pangulong Duterte, nakakatakot to na balita, di ba? Ay inaakusahang siya daw yung lord ng mga drug lords ng mga drug lords, di ba? Drug lord ng mga drug lords. Yon yung inaakusa sa kanya. Galing yan sa issue nga ni Las Cañas. Kung inyong matatandaan, ito nga yung dating tauhan daw di umano ni dating Pangulong Duterte. Yun yung gusto niyang banggitin. Netong sino ba tong kolokoy din na ito? Ngayon, hinahamon yung mga DDS, maglabasan daw kayo lahat. At bumalik na siya. Bumalik na siya. Diba? Ulitin niyo natin. Tonto nga talaga ako dito eh. Ulitin natin. Kaya pala sa war on drugs ni Digong, walang nahuhuling big-time drug lord dahil protektado at kasosyo pa nila. Ayan mga DDS na mga ulupong ha, pinagbigyan ko na kayo. Ilang araw na din di sana akong nagpo-political contents kasi aawat na sana ako. Pero hinahamon nyo ako. Andito na ako. Now I'm back. I'm totally back. Oo nga naman. Bakit nga ba walang kayo? Comment nyo nga kung meron nga kayo matandaan. Ito, lagi ko din tinatanong to. Baka naman meron na mga naipakulong, napapatay na big time na drug lord itong idol nyo. Itong si Duterte. Ang alam ko lang, puro nga sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit lang tayo, puro mahihirap lang yung mga napapatay. Anyway, hindi naman yun. Itong si Kuya. Masyadong maangas, matapang. Pero yun hamunin yung mga DDS. Meron pa ba? Meron pa bang DDS? Baka naman ito, naghahamon lang na wala namang hinahamon eh. Baka wala naman ng DDS. Baka mamaya, apat na lang sila. Diba? Si Digong, si Sara, si Bato, tsaka sino pa? Si Bongo, si Robin. Pambira na yan. Baka sila na nga lang. Hindi lang yan may batikos pa siyang isa. Dali, Nasaan ba isa? Napig ko. Eto. Kinukumpara si Pinoy kay Dutae.
Smio, mahiya naman kayo sa sarili nyo. Ay, kukumpara nyo si Pinoy kay Dutay. Ang layo-layo, oh. Tignan nyo nga sa panahon ni Pinoy, oh. Apakaliit lang ng inutang during Pinoy's time. At tignan nyo ang binayad ni Pinoy during his time kung magkano ang nabayad niya sa utang natin. Tapos si Dutay, ano bang ginawa niya? Ano bang ginawa ni Dutay? Ay, ni Duterte. Ito nahahawa ako eh. Ulitin mo, ha? Ulitin mo. Game. Putol-putol eh. Oh. Itong mga ulupong na DDS, palaging kinukumpara si Pinoy kay Dutay. Smio, mahiya naman kayo sa sarili nyo. Ay, kukumpara nyo si Pinoy kay Dutay. Ang layo-layo, oh. Tignan nyo nga sa panahon ni Pinoy, oh. Apakaliit lang ng inutang during Pinoy's time. At tignan nyo ang binayad ni Pinoy during his time kung magkano ang nabayad niya sa utang natin. Tapos si Dutay, ano bang ginawa niya? Binaon lang sa utang ang Pilipinas. So sino makapagbigay dito na nagbayad si Dutay ng utang natin? Sige nga, magpakita kayo. Kaya hindi nyo pwedeng ikumpara si Pinoy kay Dutay. Apakalayo. The best talaga si Pinoy. Ang pinaka-the best na presidente nag... Ayan na. Hindi naman. Ayan na. Yung mga DDS dyan, magpakita daw kayo. Pero alam nyo, in fairness naman kay Pinoy, in fairness, kung babalikan lang ninyo, i-compare nyo yung buhay ng mga Pilipino noong panahon ni Pinoy, mas magaang. Mas magaang, in fairness naman. Di ba? At ito nga si Kuya, inaano niya yung inutang. Hindi yata alam din ni Kuya na nagkaroon ng pandemic, yung pagtanggol natin si Duterte. Umutang, syempre, kailangan ng face mask, kailangan ng face shield, kaya kailangan umutang. Ikaw naman eh, 'di ba? Paano hindi uutang? Ibibili nga ng face shield at face mask. Ikaw talaga. At saka yung iba pang-aayuda. Ayaw mo kung nabigyan ka. Di ba? Yun. Kaya nabaon ng ang Pilipinas nung panahon ni Digong, ni Duterte. Dahil nga dyan. Ewan ko. Sa totoo lang. Ang hirap ng buhay talaga. Sasabihin, kasi nga, inabutan ng pandemic. Bakit naman yung ibang bansa, hindi naman ganun ng panahon ng di ba, pandemic. Eto na lang, talagang sobrang naapektuhan na talaga ang lahat. Pansin ko, ang dami na talagang bumabatikos dito kaya kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Maging mainstream ngayon, pinagtatawanan na lang. Tapos ang dami diyan kung tawag-tawagin na lang, di ba? Ang sagwa mawalang galang na sa mga kumakain kanina. Di ba? Ang sagwa na kung ano-ano na lang, parang ganun-ganun na lang, parang wala na no? Wala nang talaga yung mga tao, respeto. Bagay, hindi naman, paano mo naman kasi irerespeto? Anyway, di comment nyo dyan kung ano masasabi nyo rin, tulad ni Kuya. Sa mga makakapanood nito, i-comment nyo kung ano masasabi nyo. Payag, sang-ayon ba kayo sa sinasabi ni Kuya? O meron kayong ilalapag na resibo at ebidensya na nagbayad ng utang itong si Duterte. Muli, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mantao ng mundo. Naroon kayo, syempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike.